Mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at itong aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung paano lumago kay Kristo. At ang ating Bible verse ngayong araw ay mula sa 2 Peter chapter 3 verse 18. Sinasabi dito, "But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now, forever. Amen." Mga kapatid, kapag na ating naririnig ang salitang lumago kay Kristo, ating madalas na naiisip ay simpleng pagdalo sa ating mga church o pagbabasa ng Biblia. Pero mga kapatid, ang tunay na paglago ay nangyayari kapag natututo tayong maunawaan at isabuhay ang salita ng Diyos. At dito pumapasok ang konsepto ng teaching. Sa New Testament, ang teaching ay hindi lang basta pagtuturo ng impormasyon. Hindi ito parang lecture na puro salita lamang. Ang tunay na teaching ay isang spirit-enabled ability. Ibig sabihin ito ay may kakayahang ibinigay mismo ng Holy Spirit para ipaliwanag ng malinaw ang salita ng Diyos at ialay ito sa buhay ng mga tao. Hindi lamang ito tungkol sa pagpapasa ng knowledge, kundi tungkol sa pagbabago ng mga buhay sa pamamagitan ng Biblia. Kapag ang isang guro ay nagtuturo sa ilalim ng gabay ng Holy Spirit, hindi lamang siya nagpapaliwanag ng mga bersikulo, tinutulungan niyang lumalim ang relasyon ng mga tao kay Kristo. Kagaya sa sabi sa Acts chapter 20 verse 27, to proclaim the whole counsel of God. Ibig sabihin, dapat nating ituro hindi lamang ang mga madadaling katotohanan, kundi pati ang mga aral na mahirap tanggapin. Dahil doon tayo tunay na lumalago. Kaya ngayon mga kapatid ay meron tayong mahalagang teachings patungkol sa ating devotion ngayong araw. Unang-una na dito ay teaching biblically produces biblical Christians. Ibig sabihin, pag ang ating pagtuturo ay nakabase sa salita ng Diyos, ang resulta ay mga Kristiyanong nakaugat din sa kanyang katotohanan, hindi sa opinion ng tao, kundi sa katotohanan ng Biblia. Ang isang church na may solid teaching ng Word ay nagkakaroon ng matatag na pananampalataya, hindi lamang basta natitinag kapag may pagsubok. Dalawa, teaching to obey Christ is the core of discipleship. Ang totoong discipleship ay hindi lamang patungkol sa pag-attend o pag-memorize ng verse. Ang tunay na disipulo ay natututo para sumunod. Tulad ng sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 28 verse 20, teaching them to obey everything I have commanded you. Kung gusto natin lumago tayo kay Kristo, dapat matutunan natin sundin siya araw-araw sa ating isip, salita at gawa. At panghuli, teaching nourishes believers toward Christ-likeness. Ang teaching ay parang spiritual food ng mga tao. Kapag patuloy tayong pinapakain ng tamang aral mula sa salita ng Diyos, ay nagiging mas matatag, mas mapagmahal at mas kamukha natin si Kristo sa ugali at sa gawa. Habang tayo lumalago sa kaalaman, dapat sabay din lumalago ang ating character, kasi yan ang tunay na bunga ng pag-aaral ng salita ng Diyos. At ito tatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.